Kaya lang kagustuhan ng magulang namin Na na nakipag-asawa. Pinsan ko din, sir. ang asawa mo, pinsan mo. Opo. Ilang taon kayo nung 14 nag-asawa? years old. 14 years old, inasawa ka ng pinsan mo. Opo. Hindi ko nasubukang nakipag-shoota. Oo. Hindi ko nasubukang nakihawak sa mga hawak ng kamay ng lalaki. Holding hands, di mo Hindi po. nahawakan. Kasi gusto niya, sir, palagi akong gamitin. Ayaw ko naman. Anong gagamitin? Maglalaba? Mag-ano? Hindi, mag-ano sa kama. Ah! Anong tawag dito? Bengbang? Ano ang tawag doon? Gusto niya lagi bimbangan. Opo. Mga kababayan, mga kabarangay, sa mga makakapanood ng bidyong ito, hindi po galing kay Daddy Frankie, galing po kay Nanay. Sa mga anak natin, bigyan lang po natin sila ng payo, mga kababayan. Ito, based on true story po ni Nanay na kanyang sinasabi sa Daddy Frankie. Kaya kung may mga manonood na mga anak natin, bigyan po natin sila ng payo, mga kababayan. Lahat ng ginamit sa akin, panay piki lahat ang taon ko. Ganon, piniki nila lahat Ay, piniki nila. para makasal ako doon. Sinong nag-decide na pipikihin? Yung magulang ko po. So, ibig sabihin, kinasal ka sa pinsan mo at sa edad mong 14 years old na hindi mo kagustuhan. So, ayun mga kababayan, mga kabarangay, magandang tanghali po sa atin lahat. Mga kababayan, kumusta po kayo? Lalong-lalo na po dito sa bayan ng lalawigan ng Pusurubyo. Ayan, Barangay Bantugan. At ito mga kababayan, panibagong araw, panibagong vlog. Masaya po ang Team Daddy Frankie dahil sa pamamagitan sa larangan ng pagtulong, pagcha-charity ay may mga na-meet tayo today. May mga kasama natin ang ating mga kapwa content creator. Mula rito sa aking kanan mga kababayan, si Boss Tax, ayan, na charity vlogger din. Kaya naman masaya ako sa inyong lahat mga kababayan na ipakilala sa inyo at sana suportahan din natin sila. Dahil iisa lang naman ang adhikain ng mga ito para mas makatulong pa sa mga kababayan natin. At dito naman sa aking kaliwa si Sir. Anong pangalan, Sir? Romel Villanueva. Ayan, Sir, pagkakataon mo to para ipakilala rin yung page mo. Ang masabi ko lang, paki-support na rin yung page ko, Romelio Villanueva. Iyon, salamat. At kay Kagawad. Kagawad. Ako po si The Twin, bahala na Joey po mga idol. Sa karamihan dito sa Pangasinan, alam nyo po na katulad ni Daddy Frankie, charity vlogger po ako at tumutulong po ako sa talagang kapos na kapos. Pakisuportahan po ninyo ako idol at sana someday maging katulad ko rin si Daddy Frankie na kung saan-saan na po ako napupunta mga idol. Thank you po. Iyon, salamat. At sa mga content creator pa dyan na pagtulong ang hangarin. Magkaisa po tayo mga kababayan, mga kabarangay. Gaya ng aking sinabi, sa bago pa lang sa aking channel, ako po si Daddy Frankie, anak ng Pangasinan. At syempre, bigyan din natin ng chance si Boss Tax. Siya yung unang nag-akay sa akin para ma-meet natin itong mga ibang content creator. Sir? Pakisuportahan naman ang aking page, Bakas ni Tax. Kung sino man yung yumayakap kay Daddy Frankie, pakiyakap din yung page ko para yung ginagawa ni Daddy Frankie, yun yung gusto kong sundan, yung yapak niya, para magawa ko rin someday yung ginagawa niya na pumupunta siya sa mga iba't ibang lugar. Yun din yung isang layunin ko at naging inspirasyon ko si Daddy Frankie, kaya ako nagagawa itong bagay nito. Yun lang, maraming salamat po. Yun, maraming salamat mga kababayan at samahan niyo po kami dahil meron silang inilalapit sa atin na mga senior. So mga kababayan, tuloy-tuloy tayo at diretso tayo sa video. Let's go guys! Hello po! Magandang hapon, Nay! Kumusta? Kumusta po kayo? Ayan. Ito bahay nyo? Okay, pwede pa ako pumasok, Nay? Ayan, sige. Okay lang po. Okay lang. Pangalan po ni Nanay? Marcelina Mendoza sa ngayon, sir. Kailan? Mendoza sa ngayon. Opo, dahil sila ang mister ko. Oh. Tay, magandang hapon. Pwede ba lumapit kayo dito, Tay? Ayan. Pangalan ni Tatay? Manuel Mendoza po. Tatay Manuel Mendoza at saka si Nanay? Marcelina Mendoza. Nanay Marcelina. Nay, Tay, ako po si Daddy Frankie. Papakilala po ako sa inyo. Kami po, ng aking mga kasamaan, kami yung mga charity vlogger.
Naghahanap ng mga kababayan natin na kapos sa buhay. Salamat, sir. Napunta kayo rito sa amin. Bakit? Sa hirap ng buhay, sir. Nakikipaglabada ako. Ibili ko ng pangkain namin. Kasi ang asawa ko hindi na rin pwedeng magtrabaho kasi may sakit siya. May sakit. Ano Kung sakit minsan nito? nakikibali ako pag bibili ako ng gamot niya. Bali ng pera para mabili niya ng gamot. Anong hanap buhay ni nanay? Pag tinatawag ako sa bahay-bahay, maglaba ka, maglinis ka, magdamo ka. Oh, Ganyan po. kaya pa naman. Oh. Sa paglilinis ng mga damo, pag tulong sa bahay, magkano naman kinikita nyo at araw-araw? 200 lang po, Ay, sir. 200. O, pag pumupunta ako dyan, maaga para makatrabaho ako ng marami. Mabalik nga tayo sa una na. Sabi nyo pangalawang asawa. Opo. Ang Ano una nangyari? sa totoo lang, sir, yung una, bata pa ako, hindi ko nasubukang nakipagsayawan, hindi ko nasubukang nakipag-shoota. 14 years old. Sa mga kapatid ko, kung maaari, ayaw nilang mag-asawa ako kasi bata pa ako. Kaya lang kagustuhan ng magulang namin Na na nakipag-asawa. Pinsan ko din, sir. ang asawa mo, pinsan mo. Opo. Ilang taon kayo nung 14 nag-asawa? years old. 14 years old, inasawa ka ng pinsan mo. Opo. Hindi ko nasubukang nakipag-shoota. Oo. Hindi ko nasubukang nakihawak sa mga hawak ng kami ng lalaki. Holding hands, di mo Hindi po. nahawakan. Ngayon, 14 years old ka pa lang, biglaan pinaasawa na agad. opo. Tapos nung kinasal kami noon, hindi niya ako nakuha dahil hindi ko pa, kasi masakit naman, sir, pag ginamit ka, hindi naman niya naipasok sa buong magdamag, hindi po. Alin ang hindi niya naipasok? Yung kanya po. Kasi masakit. Paano kayo naghiwalay? Pero noong nagsasama kami, gusto niya palagi gamitin ako, ayaw ko naman. Asawa mo yun na. Kahit, sir, Bakit po? Bakit ayaw mo? gusto niya palaging gamit sa akin, ayaw ko naman, sir. Ilang taon ka nung time na yun? Mga 15 na po. 15. Pero 14 kayo nagpakasal. Opo. Nagsama na kayo nun 14. Opo. So, ibig sabihin, hindi mo na-enjoy yung bilang pagkadalaga, Ay, pagkabata. Hindi po, sir. O ano nangyari na masabi mo. Pasensya na kayo mga kababayan, mga kabarangay. Sa mga makakapanood ng bidyong ito, hindi po galing kay Daddy Frankie, galing po kay nanay. Sa mga anak natin, bigyan lang po natin sila ng payo, mga kababayan. Ito, based on true story po ni nanay na kanyang sinasabi sa Daddy Frankie. Kaya kung may mga manonood na mga anak natin, bigyan po natin sila ng payo, mga kababayan. Sa totoo Sige, lang, Nay. sir, hindi ako ikinasal dito sa Pusurubio. Saan kayo? Ikinasal ako sa San Carlos. Doon, lahat ng ginamit sa akin, panay piki lahat ang taon ko. Ganon, piniki nila lahat Ay, piniki nila. para makasal ako doon. Sinong nag-decide na pipikihin? Yung magulang ko po. So, ibig sabihin, kinasal ka sa pinsan mo at sa edad mong 14 years old na hindi mo kagustuhan. Ay, hindi po, sir. Hindi ko nasubukang nakipag-shoota. Hindi mo kinausap one-on-one yung nanay-tatay mo na sabihin na hindi mo gusto, hindi ka pa ready? Eh, maganda na raw yun, sir, kasi alam na nila yung mapapangasawa ko. Oo. Kung mari ayoko, pero noon, ang nasusunod talaga magulang. So, ilang taon kayo nagsama ng una mong asawa? Mga 4 na taon siguro, 4 sir. na taon lang. Opo. Hiwalay na kayo agad. Kasi ng babae, sir, kasi gusto niya, sir, palagi akong gamitin, ayaw ko naman. Anong gagamitin? Maglalaba? Mag-ano? Hindi, mag-ano sa kama. Anong tawag dito? Sir. Bengbang? Ano ang tawag doon? Gusto niya lagi bimbangan. Opo, ayaw ko Oo, naman, huwag sir. mong sabihin yung ganyanan kay maraming makakarinig.
Bingbangan. Hanggang Ha? ng babae, sir. Oo. Sabi ko, Baka hindi mo napagbigyan, kaya nga naghanap ng iba. gusto niya, sir, araw-araw. Ayoko naman, sir. Ay, gusto niya bingbang araw-araw. Opo. Ano ba yun? Tapos bata ka pa noon, kaya hindi mo siguro Oo, tapos may palaging pumunta sa bahay namin noon. Sabi ko, bakit nakakausap mo ba yung asawa ko? Oo, namamasyal kami dyan sa likod niyo, sa manggahan, sabi niya. Mm-mm. May nangyari ba sa inyo? Ako, Oo. oo, mayroon. Ngayon, inilagay, di ba yung radyo may tip recorder? Opo. O, itinip ko yon. Mm. Panarinig ko sa asawa ko. Sabi mo wala kang babae, tignan mo yan. Oh. Ako. Tinanong ko yung babae, sabi niya may nangyari sa inyo. Paano? Sabi niya, pag gusto kitang gamitan, ayaw mong paggamit. Papatay, sinisi ka pa. Oo. Kaya nung Hindi mo na kung saan ka naghiwalay. naghiwalay na kami. Paano ka sa pupunta? Ngayon, nagpunta ako sa Baguio Oo. dahil gusto kong layuan siya Oo. hanggang nakilala ko po siya. Doon So, pa ako sa Baguio. so, nung nakilala mo, naghiwalay kayo, Nay, nung una mong asawa, ilang taon ka po noon? Mga na yun. 14? Mga, hindi, Tapos, 14 nagsama Oh, kami. nag-start kayo 14. Oo. Eh sabi nyo, 4 na Oo, taon mga kayo 4 nagsama. na So taon. nasa 18 kayo. 18 years old. Tapos nakilala mo si tatay. Ilang taon si tatay nung nakilala mo siya? Siguro mag-30 rin ako doon. Mga 30. Eh, sabi ko, maganda Ako ito sa dahil isang- mapagmahal. Po? Tuktok pa ako sa isang club. Ako ka sa isang Dahil club. may nahanap siyang babae. At yung kuya ko naman kasi mag-maintenance doon, ginising niya ako dahil panggabi siyempre trabaho ko. Kaya yun sa Baguio sa pick-up. Mabalikan natin yung una na wala ba kayo anak noon? Wala po. Bakit di kayo nagkaanak? Eh mahilig bumimbang. Ni ayoko nga po. Sa loob ng 4 na taon, kahit isa walang anak. Wala. So, since then, na nagkakilala at nagkatuloyan kayo ni tatay, ilan na anak nyo? Bali, 3 po. Nagkaanak kayo 3. So, ibig sabihin, mas magaling bumimbang si tatay. Nagkaanak kayo eh. No? Sa ano po kasi ako sa club. Sa club. Pag galing ba sa club tayo, magaling bumimbang? Tukak ako doon eh. Ha, tay? Pag marami na malapit pero hindi naman ako mahilig sa alam ko na magyayari. Baka Pero may tanong ako, Nay. Kasi, sabi mo, 4 na taon, mahilig yung una mong asawa, hindi kayo nagkaanak. Si tatay, kumusta naman? Magandang niya. Pag ayaw ko, hindi naman niya ako pinipilit. Maganda pagbibingbang niya. Oh. Wow. Yung una, Ha? gusto niya palaging araw-araw, ayaw ko naman. Sino? Yung asawa ko. Yung asawa, ayaw mo ng araw-araw. Ayaw. Ano ba yung ano ba yung hindi nakaka-distract sa iyo, Nay? Anong gusto mo? Every week, once a week o ano paano? Oo, gusto ko yung hindi araw-araw. Hindi araw-araw. Every other day. Okay. So, Tay, medyo lagpasan na natin kasi medyo yung usapan natin. Matanong ko naman, kumusta naman ang pamumuhay niyo po ngayon? Sa ngayon, sir, kasi siya, hindi naman siya, ako ang naghanap buhay. Yun nga, naglalabada, naglilinis sa mga iba't ibang bahay, nagdadamo. Yun. Pag kailangan niya ng pera, wala siyang gamot, bumabali na lang ako. Tapos yung mga anak niyo, Nay, nasaan na sila? Ay, malayo po. May mga pamilya na rin. May mga pamilya na po. Yung anak kong isa, may asawa yun, taga Maynila din. Nung nanganak siya, hindi ko iniwan yung bata hanggang namatay yung asawa niya sa Maynila. Maliit pa lang kami nang nagpapadidi. May nag-alaga rin kayo ng apo. Oo. hanggang grade 11. Nandun na sa Baguio ka nagko-construction para may pang Kasi wala kaming pera. Okay. Mapansin ko, Tay, bago yung bahay ninyo. ano lang ito, makawalan Ha? lang. Pinagawa lang kasi Ano ito, sir? Yung bali-bali din sa sa amo ko din ito. At least safety, no? At least hindi kayo mauulanan. nilagyan mo lang. Pero napakainit Pero to. manipis, sir. Yung Manipis yung yero. mahal kasing yero. Mahal ang yero. Yan, Pero itong simento, Opo. parang ito, wag mo nang bayaran. Ha? Ito sa akin. Sure. Sabi ko, salamat po. may tulong-tulong yung nagbigay ka mo. May tulong-tulong din nagbigay. Salamat sa mga tumulong sa inyo, ano? Sige, Tay, Nay, no?
wag lang tayong sumuko. Oh, Keep on praying lang po tayo. Huwag tayo mawala ng pag-asa, no? Importante, magkasama kayo, masaya. Dasal ako ng dasal, sir. Kasi yung mga kaibigan ko sa bayan dati, kung minsan dinadala ako sa bayan na magtinda ng Opo. prutas nila. Hmm. Walang iba rin sa amin. Nung hindi ako pumasok, yung tindirang kasama ko, ay nadaanan kami ng vlogger dito gabing-gabi na. In-interview ako. Binigyan ako ng 11,000, sabi niya. pagpunan. Sabi ko, palibre naman din. Anong gusto mo, ate? Kay chinilas na lang kasi luma na yung chinilas ko. O sige, ate. Binigyan ka. Binigyan ko. Galing, no? Sabi ko, salamat, ading. Kumusta naman ng may bigas ba tayo dyan, eh? Yan lang. Ilan? Ay, marami. Wala, sir. Utang. Ano yan? Utang. Buwan-buwan Wala pa yan. lang. Wala nang isang kalating kaban. Wala na. Anong ulam natin ngayon, tay? Wala po. Wala pa. Palagi na lang yung stone, sir. Ulam namin. Palaging Youngstown. Kapag nagbukay Dito ka, Nay. Dito ka, Nay. Bibigyan kita ng Youngstown ulit. Palagi na lang yung Dito ka nga. stone saan itlog. Oo. Kasi nagtatanim-tanim din ako sa likod ng mga Oo. gulay. Sige, Nay. Upo ka dito, Nay. Mga tindahan, pitong itlog, kaya 10 tuyo. Oo. Paraging Youngstown. Opo. Ayaw mo na ng Itlog. Youngstown. Gusto, sir. Lahat gusto ba Guys, pahingi isang sakong bigas si Nanay. Okay, salamat, sir. Opo. Maraming salamat po. Love you, sir. Dinodalawin ko sa Panginoon. Palagi naman akong nagdadasal. Sabi ko, sana po, Diyos ko, magkaroon din akong pera pang puhunan ko na kahit magtinda man lang dyan sa kalsada ng prutas, mangga, kako. Diyos Mahal ko, yung mangga, tulungan Nay. po ninyo ako, kako. Oo. Yan, Nay. May dala akong bigas Ay, para maraming salamat, para hindi ka sir. nauutang. Opo. Yan, mga Maraming kababayan, salamat ayon po kay po. Nanay kasi, utang daw yung bigas nila. So, Opo. sakto, may dala ang Team Daddy Frankie dyan na bigyan natin sila nanay, tatay. Maraming salamat. Walang sir. ano pa, Nay. Siguro sinubo kayo ng Panginoon dito na punta sa akin. Thank you, Lord. Dito, Kuya Rizky. Ayan, salamat. Pasandal mo dyan. Ayan. So, problema, Nay, ulam na lang. Youngstown? Oo. Kahit ano, Ha? sabihin mo kahit ano, sir. Ha? O, sige, bigyan ko si nanay pambili ng pambiling ulam. Nay, kamay mo po. Ha? Agi. Anong agi? Maraming salamat sa Ay, nako. O, Maraming sige, Nay, ha? salamat po. O, bilangin mo. 1. ninyo. Ha? 2. Bilangin mo na. Ilan na yan? Tuka mo ha. 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. 10. Maraming Youngstown yan. Salamat, sir. Ha? May pambili na rin ako ng bili tayo ng gamot mo. Opo. Saka yung gamot ko. Ganito Kasi po, sir, kasi nabot ko 500 lang isang gamit. Oo. yung sa akin naman, yung sa high blood, may nagbibigay din. Mm-mm. May libre Opo. sa center. Oo. Pero yung sa gamot ka sa puso at saka yung parang orange sa ibinigay sa akin, wala namang lasa. Walang lasa. Para daw sa ugat yun ng puso. Basta, Nay, mag-iingat lang po kayo, lalo na't napakainit ng panahon, no? Maraming salamat, Matanong ko lang, sir. Nay. Siyempre, sama si tatay. Ilang taon si tatay ngayon? 68. Si nanay, 61, sir. magkasunod 1964 lang, no? po. di ba? Pero ngayon, Nay, inasawa ka ni tatay, nag-asawa kayo, wala nang pumilit sa'yo. Ay, wala po dahil mapagmahal po siya, sir. Mapagmahal. Di ba? So, Kaya nung nagkasakit siya, akala ko mamamatay na, sir. Hindi na kakain ng kanin. oo. Umiyak ako, pati sa mga kagawad. Sabi ko, kagawad, ni wala akong kapira-pira, wala akong pambiling gasolina. Puntang ospital, hindi isakay na natin, tadali na natin sa ospital. Sabi nila. Hindi Kaya, na nga rin, sir, ako mamatay dahil sa prostate. Prostate. So, basta, yun sinabi ko, wag lang tayo mawala ng pag-asa. Sigat lang nakakaalam ng lahat, no? Na matanong ko, Nay, gaano mo po kamahal si tatay? mahal na mahal ko, sir, dahil nung nagkasakit siya, dito ko ipadamang pagmamahal ko dahil mahal niya ako, kako. Wow, ang galing ni nanay, no? Oo. Kaya mahirap talaga pilitin ng isang tao sa hindi niya mahal, no?
Kailangan talaga yung nagmamahalan. Para anything happen, kung may problema, talaga walang iwanan. No? Opo, sir. Si tatay naman, tay, gaano mo naman kamahal si nanay? Ay, mahal na mahal ko po yan, sir. Oo. Kasi nung nasa Baguio kami, talagang nalagaan ko yan. Oo. Hanggang sa nagkaanak, yung mga anak ko doon na rin sa Baguio ng anak, yung uwi ko dito. Pero tay, wala kang unang asawa? Wala. Talaga binata ka nung nagsama. Yun. Kasi dyan sa Baguio ako lumaki. Palipat-lipat akong trabaho ko dyan, cook noon. Oo. Kahit saan, mga restaurant, hospital, club, ganyan. Dami akong pinasukan dyan. Mga hotel. Chef pala si tatay. Kahit ako tay, kusinero din ako dati. No? May experience lang ako kasi yung kong Chinese. Chip ko kasi ang nag-aral sa akin. Para kung manulang. So, ayan. Tay, Nay, may video kami ha. I-upload namin to sa Facebook, YouTube. Opo. Mapapanood ng salamat, mga sir. anak ninyo to. Ano sasabihin mo po sa mga anak nyo? Mapapanood nila to. Napapanood mo mga anak. Mga anak, sana maalala din ninyo ako. Kami ng tatay nyo. Kasi hirap na hirap kami ngayon. Kung hindi kami magtrabaho, hindi kami kakain. Kaya tulungan din ninyo kami, mga anak ko. Buti na lang nandito si sir. Nagbigay ng tulong sa amin para may pangkain kami. Binigyan pa akong pera. Pambili namin ang gamot namin. Sir, maraming salamat po. Sugo kayo ng Panginoon para sa amin. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Si tatay naman. Tay, tatabi ako sa iyo, tay. Nararamdaman ko yung nararamdaman ni tatay. Halos hindi mga pagsalita, mga kababayan. Pero I feel you, tatay, kasi magulang din ako. Bigyan kita ng pagkakataon, tay. Dahil alam ko mapapanood ito ng mga anak mo. Ano ang mensaheng gusto mong iparating sa iyong mga anak para maalala naman nila kung saan sila nagsimula, kung saan sila nanggaling? Tay, it's your turn. Mga anak, tulungan nyo naman ako. Lalong-lalo na sa gamot ko. Ganun kasi ako, pag madali akong umiyak. Sige lang, tay, sabihin mo yung gusto mong sabihin. Huwag mong itago sa puso mo. Ilabas mo yung gusto mong sabihin. Buti ka, may tumulong sa amin dito na lumapit. Makakabila ko ng gamot. Ganun lang po sir, hindi naman kasi ako. Pag ako sir, kinakausap ko sa mga kapatid ko. Pag humihinga akong tulong, umiiyak ako. Kahit sino naman, tay, pag umabot tayo sa puntong walang-wala, tapos naghahanap tayo ng kaling at pagmamahal galing sa ating mga anak, walang magulang na hindi maiiyak. Kaya yung kapatid ko sa Bulacan, Opo. pag binibigyan ako, napapaiyak ako. Hinga akong gamot, papadala sa GCash. Yung pong madalas tumutulong sa gamot ko sa Bulacan. Yung kapatid mo. Ang panganay. Panganay mong kuya. Ako susunod sa panganay. Pangalawa. Yan yung sinasabi, ano't ano man mangyari, kapatid pa rin magtutulungan, no? Pero sana ganun din gawin ng mga anak, no? At saka yung may pinsan din ako sa Baguio na tumulong sa akin sa pagpapagamot. Opo. Hindi ko makalimutan yung si Efren. Efren na Efren Day. Kasi Chinese yung tatay. Huwag ka mag-alala, tay. Magpipray tayo para maalala at mapuntahan ka ng mga anak mo. Kaya, mga kababayan, mga kabarangay, mga kapatid, may kasabihan po tayo na mas pinagpapala po tayo kung magsisimula sa pagmamahal natin sa magulang ang ating gagawin. Mas masarap pong mamuhay na masaya at pinagpipray tayo ng ating mga magulang. Kaya kahit malit yung sweldo natin or mahirap tayo, hindi naman nakikuha yan sa palakihan ng bigay or what. Maalala lang natin ang ating mga magulang. Sweet little things, sabi nga nila. Maging masaya ng ating mga magulang. Lalong-lalo na sa sitwasyon ni tatay na may sakit, nangangailangan sila ng pambiling gamot. Huwag sana nating hintayin na mahuli ang lahat. Saka natin sila uuwian. Pag nakalagay na sila sa isang maliit na kahon,
habang nabubuhay pa sila mga kababayan, mga kabarangay, mga kapatid. Iparamdam natin sa ating mga magulang yung pagmamahal natin. Yun lamang po. Maraming salamat mga kababayan. Nay, tay, pakatatag po tayo. Laban lang. No? Salamat. Salamat sa Panginoon dahil ginabayan tayo, ginabayan ang Team Daddy Frankie para makilala ko kayo sa hapon na ito. Yan. Mag-ingat po kayo, punta kayo sa labas kasi ang init. No? Thank you so much. Sana po napasaya ko kayo sa hapon na ito. Salamat po, sir. Thank you po. God bless po. Salamat po. Okay.